Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcome ya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ay may pamagat po, yan, na discipleship or disciple making is basic Christianity. So yan po yung magiging basihan ng atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Ayan, hayaan niyo po lamang na maiayos ko ang atin pong Facebook Live para po nakikita ko yung atin pong yan, yung live, para nakikita ko po yung inyong mga comment. Ayan. So magandang araw po muli, at sa umaga pong ito magsisimula tayo araw ng Lunes ng atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. And I would like to start our study for today sa pamamagitan ng tanong na, what is your job as a Christian? So lahat po ng mga gawain, trabaho, alam po natin mga kapatid na meron po tayong tinatawag na job description. Kapag mag-a-apply tayo ng trabaho, una natin tinitingnan, ano scope ng trabahong yon? Anong meron sa trabahong yon para aking applyan, at am I qualified for that particular job? O ano ang job description na involved sa uri ng trabahong yon? So mahalaga po yon kasi po, hindi po natin basta papasukin ng isang bagay nang hindi natin alam kung anong involved doon. So I do believe that it is also the same with Christianity. Ang pagiging alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay isang bagay na nangangailangan ng pagkaunawa at mahalagang pagbubulay-bulay kung ano ba ang involved sa pagiging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo o pagiging Kristiyano. What is involved, or what is the job involved in being a Christian? Sabi nga po, if God gave you a job description for the Christian life, what would He put on it? Kung ang Diyos po ay magbibigay ng job description sa atin bilang kanyang mga anak at mananampalataya, ano kaya ang ilalagay ng Diyos na job description sa bawat isa sa atin? Alam niyo po mga kapatid, at the core of the Christian job is the task of discipleship. We read this clearly in the Lord's pre-ascension words bago umakyat sa langit. Ito po ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and said, so ang nagsasalita rito ang Panginoon, at ang sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Maganda po siguro na simulan natin ang pag-aaral ngayong umaga sa pagbibigay ng definition. Ano bang ibig sabihin ng disciple o yung mga alagad ayon po sa Tagalog na lengguwahe? Sa Webster Dictionary, dinefine po yung disciple as a pupil or follower of any teacher or school. Ang pagiging disipulo ay hindi lang po tumutukoy sa usaping Kristiyano o sa pagiging mananampalatayang Kristiyano. May disciple po si Muhammad, may disciple po si Buddha, may disciple po yung mga nasa ibang pananampalataya. Si Senyor Aguila nga may disciple din hindi po ba? So kung titingnan po natin, hindi lang po naman ito na andoon sa sentro ng Christian circle, even for the cults or yung mga tinatawag na ibang religion. Pero meron din po naman ito na kinalaman doon sa aspeto ng akadim o ng pagtuturo ng pag-aaral. May mga tinatawag din pong disipulo,
yung mga mahuhusay na business managers, yung mga business people, yung mga naandoon po sa marketing. Alam niyo po ba yung estratehiya ng network marketing? Yan po ay discipleship. Hindi po ba yung nagma-market, kukuha ka ng, nung nauso po yung mga networking, kukuha ka ng yung top line mo, tapos kukuha ka ng isa sa kaliwa, isa sa kanan, tapos yung nasa kaliwa mo, kukuha rin ng dalawa, networking. In essence, yung definition po ng discipleship ay follower of any teacher or school. Yan po yung definition ni Webster. Ang tunay daw na disipulo, a true disciple is not just a student or a learner, but a follower, one who applies what he learned. Yan po yung ibig sabihin po ng discipleship. Hindi lang mag-aaral, hindi lang estudyante, hindi lang para matuto, kung hindi yung kanyang bagay na natutunan ay maipasa niya sa iba. Yan po yung kahulugan ng pagiging disciple. A true disciple will ask, what would the master will do? And he basically will copy what the master will do and eventually pass it on sa iba. Yan po yung proseso ng pagiging disipulo. So what does it mean to make disciple? Sa utos ng Panginoon, ang sabi po niya sa aklat ng Matthew 28, ano po? Baptizing them, make disciples of all nations. Go and make disciples of all nations. So verse 19, 28:19. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And part of that discipleship making is on verse 20 na nagsasabing, teach them to obey everything I have commanded you. So in a nutshell, ito pong Matthew 28:18 to 20 ay ang summary on how to become a disciple. Po. So, a disciple is a learner and a follower of Jesus in the biblical context. And when we make disciples, we are working to see people who do not follow Jesus to come follow Him. Yun po yung tinatawag na conversion. And then teaching them to be faithful follower of Christ in every areas of their lives towards maturity. So conversion, tapos towards maturity. So many Christians hear this and file it away in a cabinet of idealism sapagkat ang kanilang paniniwala hindi sila para doon. At ang disipulo at ang pagiging disciple ay para lang sa mga piniling disipulo. They feel like discipleship is above their pay grade and it is not for them. Mga kapatid, totoo nga po ba yun? Ang pagiging disipulo po ba ay para lang sa mga pili na mga mananampalataya? Is discipleship something that only pastors, only elders, only mature believers do? Or is it for everyone? Yung po bang mandato ng Panginoon na humayot ipangaral ang ebanghelyo ay para sa lahat ng mananampalataya? This is very important at dapat po natin itong unawain at maintindihan bilang mga Kristiyano if we truly want to be good followers of Christ. Kaya, here is the main point of our study for today. Disciple making is ordinary Christianity. If you are a Christian, this is basic for you. So, discipleship is for everyone. It is fundamental to Christianity. When we become a Christian, the next thing that we should do is to be a follower of Christ. Amen? Like learning to count and say your alphabet in the natural realm, there is scarcely any part of the Christian life
where discipleship does not touch. Kagaya po ng pagbibilang at pagsambit ng ating alphabet, kailangan itong matutunan ng mga mananampalataya. Katulad lang po yan ng isang nanay na nagtuturo sa kanyang anak na bumilang at nagtuturo ng pagsusulat. Ang tawag po doon ay pagdidisipulo. Insofar as Christianity is a community of faith, it is a disciple-making faith. Ano po? There may be a dozen different paradigms flying around kapag naririnig niyo yung salitang discipleship, and some people insist on reading books, meeting for coffee, eating a meal, gumawa ng discipleship class, at kung ano-ano pa. Nakakatulong po yun. Di ko po sinasabing mali yun. Yung pong membership class ay pasimula ng pagdidisipulo. Yung mga Bible studies, yung mga small groups, every meeting that we do in our church are part of the discipleship making, but they are not prerequisite or a necessary substance in order to be a disciple. Kung titingnan nga po natin si Jesus never gave a program for discipleship. O wala po sinabi si Jesus na, sumama kayo sa akin 40 days ko kayong tuturuan. O kailangan tayong mag-retreat, mag-EEGR muna tayo. At pag nag-EGR tayo, pagkatapos ng EGR, kayo ng mga 12 ay i-disciple ko kayo. No po? O uunahin muna natin prayer. Pag-aralan nyo prayer. Pagkatapos ng prayer, magde-devotion kayo. Ganito. So wala pong program na gano'n si Jesus eh. Alam niyo po ang ginawa ni Jesus? Pinasunod niya lang sa kanya ang mga alagad. And as they follow Jesus, watching every words that come out of His mouth, tinatandaan nila ito. He gave us an example and a broad, far-reaching command to do it. And as a result, we have great freedom and great burden for discipleship. Ngayon, ano bang itsura ng discipleship system o discipleship na ginawa ng Panginoon? What does it look like? When Jesus commands us to make disciples, He intends for us to live our lives in obedience to Him in the presence of other people, believers and unbelievers. That is what Jesus taught us to do. Yung mamuhay tayo nang may pagsunod sa Kanya, na may pamumuhay ng naaayon sa Kanyang kagustuhan sa harapan ng mga mananampalataya at ng hindi mananampalataya. And this intentional living seeks to show others the worth and the power of Christ. In short, we let people in to see how we live out the Christian faith. That is discipleship. Kaya nga yung pamagat natin, basic lang ito eh. Kapag sinabing discipleship, mamumuhay tayo ng may pagsunod sa Panginoon, and at that point, nagiging mga disipulo tayo at mamumuhay tayo bilang halimbawa sa iba. So, tingnan po natin mga kapatid ang isang halimbawa nito sa Biblia on how Jesus called His early disciples. Yan, maganda nga po siguro kumuha tayo ng halimbawa. In the book of John, chapter 1, mababasa po natin ito. John chapter 1, verses 35 hanggang 42. Ganito po ang sinasabi. The next day, John was there again with 2 of his disciples. Take note, disciple ni John yan. At si John the Baptist ang tinutukoy dyan. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the 2 disciples heard him, sinong disciple yung tinutukoy doon? Disciple ni John. Anong ginawa nila? They followed Jesus. Verse 38. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher. "Where are you staying?" Verse 39, "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying,
and they spent that day with him. It was about 4 in the afternoon. Verse 40. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. So dito po makikita po natin si Andres pala ho disipulo ni John. No po? And when he heard John na nagsabing, "Look at the Lamb of God," immediately Andrew left John and followed Jesus. So ano po sabi diyan? The first thing Andrew did, ano po ang unang ginawa po ni Andres? Was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah." Yung Simon po na binabanggit dito, walang iba yan kundi si Pedro. Yung si Simon Peter. But that is the Christ, ang ibig sabihin ng Messiah. Sa verse 42, and he brought him to Jesus. So Jesus looked at him and said, sabi po sa ating binasa, Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which then translated as Peter. Ayan, so ito po yung talata. At sa teksto na yan na ating binasa, suriin po natin yan at makikita po natin ang ilang katotohanan. At ating pong pag-aralan, 4 na characteristic of a Christian disciple. According to John chapter 1, 35 to 42. So in the text, we find 4 characteristic. Una, makikita po natin dito ang disipulo ng Panginoon ay nagmamahal sa salita ng Diyos. A love for the Word of God is one characteristic of a Christian disciple. Hindi ho po pwedeng maging disipulo kung hindi nagmamahal sa salita ng Diyos. Amen po ba doon mga kapatid? Prerequisite yun. Importante na maunawaan natin na yung totoo na, naglilingkod sa ating Panginoon ay nagmamahal sa kanyang mga salita. Yung totoo po na follower of Christ will love His Word. Amen po ba mga kapatid? Ayan, so ano po ang sabi dyan? They hear from John. Ano yung narinig nila? As John the Baptist and his disciples were standing by the Jordan River, Jesus walked by. Yan. At ano po ang sabi ni John? Behold the Lamb of God. Behold the Lamb of God. At atin po makikita rito, itong declaration na ito ni John, hindi galing sa kanya. Yung wisdom na ito ni John at ang kanyang declaration tungkol kay Jesus ay hindi nanggaling sa kanya. It was revealed to him. It was revealed to him from the beginning na siya'y magiging forerunner lang. Siya yung mauna pero yung sumusunod sa kanya na lagi niya dinedeclare ay niwala nga siyang kapangyarihang magkalag ng kanyang panyapak. This was a biblical message. John's disciples, when they heard the declaration, they understood this. Naintindihan nila ito. They recognized John the Baptist as a prophet. A prophet sent from God. Kaya nga naging mga disipulo sila ni John Pero laging sinasabi ni John, hindi ako ang Messiah. Hindi kayo susunod sa akin para iligtas ko kayo kasi may susunod sa akin na siya ang tagapagligtas. And they are waiting for that moment when John will someday declare the persona of the Messiah. They had followed John for some time and they listened intently to what John had to say. And when they heard John speak, they knew his words were of God. They knew his words were from God.
So, mga kapatid, napaka-importante yung ma-recognize natin yung Word of God. Yung panghawakan natin yung Word of God. Yung salita ng Diyos ay lagi nating marinig. And God's Word is exactly what Christians need for direction in their lives. Naniniwala ho ba kayo mga kapatid na dumating yung punto na hindi naman lahat ng disciple ni John ay sumunod kay Jesus? May mga taong nanatiling disipulo ni John. May mga taong nanatiling loyal kay John. And they never saw Jesus as who He is or who He was. They never saw Jesus as John foretold. Sinabi na nga ni John Behold the Lamb of God. Pero hindi lahat ng disipulo ni John sumunod kay Jesus. Natatandaan niyo po ba nung nakakulong na itong si John? Ito po yung sermon ko nung nakaraang mga linggo sa Winnipeg, Unida. Nakakulong si John, sinugo niya yung kanyang mga disipulo kay Jesus. At ang sabi ng mga ni John sa mga disipulo niya, tanungin niyo si Jesus kung siya na ba talaga yung Mesiyas o naghihintay pa tayo ng iba. So even John the Baptist come to a point of doubting. Are you really the Messiah? Dineclare na po niya yan dyan po sa ating talata, sa John chapter 1. Beginning of the book of John, it was the beginning of Jesus' ministry. Sinabi na po ni John, you are the Lamb of God. Ano, nagkamali siya? Nagkamali siya ng dinig sa Diyos? Pero ito po yung bunga talaga pag dumarating ka na doon sa sitwasyon. I discussed this already. Si John dumating po doon sa matinding hirap Yung isolation, nakakabaliw talaga yun Nasa prison, isolated, naghihintay ng kanyang kamatayan, pupugutan na po siya ng ulo dyan. And at that point in time, he really wanted to be sure. Hindi niya nakikita kung ano ginagawa ni Jesus. Hindi niya alam kung ano nangyayari outside. So he asked his disciples, tanungin niyo kung siya na nga ba ang Mesiyas? Or are we going to wait for somebody else? Kaya pumunta yung mga alagad ni John. May mga natiling alagad si John. Mga loyal kay John. And when they saw Jesus, ang tanong nila, pinapunta po kami ni John, pinatatanong, kayo po ba ang Mesiyas? So sabihin nyo kay John na ito, hindi nyo sinabing, ako ang Messiah. Sabi ni Jesus sa kanila, sabihin nyo sa kanila, sabihin mo kay John, ang pilay ay nakakalakad, ang mga bulag ay nakakakita, at ang ebanghelyo ay naipapangaral sa lahat. So, pagtalikod po ng mga alagad ni John, pabalik kay John, sinabi ni Jesus naman at humarap siya sa kanyang mga alagad at sinabi, ano nakikita nyo sa propeta? Ano nakikita nyo sa wilderness? A prophet. Nakakakita ba kayo ng maganda ang bihis? Saan nyo to makikita? Sa palasyo. Hindi nyo to makikita sa wilderness. Sa wilderness, ano makikita nyo? A prophet. Sino yun? Jesus was referring to John. At ang sabi ni Jesus, dakila si John. Sa kabila ng kanyang pagkakataon na nandun sa sitwasyon na nag-aalinlangan, gustong malaman kung si Jesus nga ba si Jesus at siya yung Messiah. Sa kabila nun, hindi siya pinagalitan ni Jesus. In fact, itinaas ni Jesus si John sa harapan ng kanyang mga disipulo. At dito po mga kapatid, sa pagkakataong ito, napakahalaga na maunawaan natin yung salita ng Diyos. And this first disciples of the Lord, the first disciples of Jesus, understood very well that the word of John the Baptist, yung behold the Lamb of God, was a biblical message from God. Kaya anong ginawa nila? Immediately,
They followed Jesus. They heard the word. At anong sumunod? No po? Alam niyo po, ang sumunod na nangyari, they heed it. Hindi lang po nila napakinggan, sinunod nila yung kanilang napakinggan. Sabi nga ng Bible, it was not enough for the disciple to just hear what John said. They took what they heard to heart. Ang totoong nakarinig ay susunod. Amen po ba mga kapatid? True disciples will not only hear the word, but it will also move them to action. Sabi nga ni Santiago, James 1:22-25, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Sabi nga po dyan anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who look at his face in a mirror. And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Ganda ng paalala dyan ni Santiago Yung mga nakarinig, tutugon. At kung nakita na ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos, tutugon sila. Susunod sila. It is not how much we get into God's Word that matters, but how much God's Word gets into us. Amen? Kaya nga, reading, studying, and applying God's Word in our lives is essential. Kaya without reading, studying, and applying God's Word sa buhay natin, paano natin sasabihin we are disciple of Christ? Basic yan mga kapatid. Ang pagbabasa, pag-aaral, pag-a-apply ng banal na kasulatan sa buhay natin, basic yan. A true disciple who loves to hear and heed the Word of God in his life will be able to rejoice in all things. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, marami sa inyo mahina No? At saan yun? In reference yun. Saan? In reference yun sa communion. Kasi po doon sa communion, nung araw, totoong pagkain kinakain nila doon. At yung iba po, totoong alak ang iniinom doon. Kaya po nangyayari, yung iba, busog na busog, yung iba naman gutom. Yung iba lasing dahil sa dami ng iniinom. Kaya si Pablo sa Korinto, ang paalala niya, kaya marami na sa inyo ang may sakit. Yung iba nagkamatay na. Bakit? Sa pang-aabuso ninyo sa mga bagay lang na may kinalaman sa pisikal. Kahapon po ang mensahe na tinalakay ko sa church ay yung John chapter 6 kung saan yung mga tao ay sumusunod lang sa Panginoon dahil pinakain niya ito ng tinapay at isda. And because of that, people long for something physical and material to him. And they wanted to make him king para mag-provide sa kanila ng bread and fish. Pero ang sabi ni Jesus, huwag kayong mahumaling sa mga bagay na may kinalaman lang sa tiyan, kundi hanapin ninyo ang mga bagay na espiritual. Amen? So, dito po mga kapatid, sinabi ng Panginoon, di naman sa tinapay lang nabubuhay ang tao. Kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Napakaganda na ang unang disipulo ni Jesus, narinig nila yung salita ng Panginoon galing kay John. This is the Lamb of God. And they believed that. And because they heard the word from God, they follow. They follow. Ano naging epekto nito? Sa kanilang pagsunod, una,
a love for the Word of God, and that love for the Word of God produces a lasting commitment to Christ. Amen? When the disciples heard what John said, they immediately followed Jesus. Yung dating commitment nila, iniwan nila. Yung dating master nila, iniwan nila. And they followed a new master. The master of master, the teacher of teachers, the Lord of lords. No other than but Jesus Himself. Sinabi na nga ni John ito sa kanila. Ang tanong, hindi ba dapat nagselo si John? Ganito sa panahon natin ngayon eh. Kapag lumilipat ng ibang simbahan yung mga miyembro, nangungonsensya tayo. Kinukonsensya natin. Napanood naman natin yung isang grupo na nasa Facebook, hindi na nahiya. Ipinangalantaran pa rin ng pangungonsensya doon sa mga kapatid na nagpaalam na lilipat daw ng ibang church. Hindi naman daw magbabackslide. Magde-devotion pa rin naman daw. Ganun naman pala eh. Anong pakialam nyo kung gustong lumipat ng ibang church? Kukonsensyahin ninyo. Kung si John nga, sinabi ni John, yung susunod sa akin, mas dakila kaysa sa akin. Wala akong kapangyarihang magkalag. Tapos nung dumating na, ipinakilala mo na, gusto mo sumunod pa rin yung mga disciple mo sa'yo? No, dapat nga lahat kayo sumunod na sa Kanya. Tama? Kaya, I don't think there is animosity o merong, tawag doon, pagkainggit kay John. Nang bigla siyang iniwan ng kanyang mga alagad at sumunod kay Jesus. Pero kasi ito ang dapat, na kapag ang Panginoon ay natagpuan na natin at inakay tayo ng Ama papunta kay Jesus, yung former allegiance natin, iiwanan natin. Because the love for the Word of God produces our love for Jesus, and it will result into a lasting commitment. When the disciples heard what John said, they immediately followed Jesus. These men had heard John tell that the one was coming after him who was mightier than he. He even identified him as the Son of God. And it was no surprise. It was no surprise that when the disciples saw Jesus walk by, they left John and followed after Jesus. Amen? As Jesus called other disciples, they would leave everything and follow after Him completely. Amen? Dapat ganun din tayo eh. Nakakalungkot. Sinasabi natin Kristiyano tayo, di natin maiwan-iwanan yung dati nating kinahuhumalingan. Sinasabi natin Kristiyano tayo, yung allegiance natin nandun pa rin sa dating mga bagay. Hindi po ubra yun. Kasi po kung narinig natin ang salita ng Diyos, the love of God will produce our faith in Christ. And it will produce a lasting commitment to Him. A true disciple is not just involved, but is committed to take up his own cross and follow Jesus to the very end. That is complete and lasting commitment. Lived as if Christ died yesterday, rose this morning, and is coming back again tomorrow. That is the kind of life a true disciple must have. Amen? Pangatlo, una, a love for the Word of God. Second, a lasting commitment to Christ. And third, a longing to know Christ. Saan natin makikita yan? Sa John chapter 1. When Jesus turned and saw the men following Him, He asked them what they were seeking. Anong hinahanap ninyo? He asked them what they were seeking. Ang tanong, why did Jesus ask that question? Did He not know what they were seeking?
Well, alam natin si Jesus omniscient. Jesus did not ask question for information because He is omniscient. All-knowing yan. Para rin yan doon sa Hardin ng Eden Nang hinanap ng Diyos si Adan, hindi ba niya alam kung nasan si Adan? Alam ng Diyos yon. God is an all-knowing God. He is omniscient. And He is omnipresent. Nandun siya sa lahat ng dako, alam niya iniisip natin. Then why did He ask that question? He asked them what they were seeking. Di ba niya alam kung anong hinahanap ng mga disipulong ito? Mga kapatid, Jesus asked the question for the disciples to identify their desire. For Jesus knew that. Sumusunod ba kayo sa akin? On what ground? Dito po, wala pang ipinakikitang kapangyarihan si Jesus dito. Wala pa siyang ipinakikitang himala. The first miracle, by the way, is on John chapter 2, when He turned the water into wine sa Cana ng Galilee. So wala pa siyang pinapatunayan dyan. Kaya kung titingnan natin, nandito pa yung pure intention of the disciples. They just believed on the declaration of John coming from God that Jesus is the Lamb of God. Hindi yan pagsunod dahil nagpakain na ng 5,000. Nagpakain na ng 4,000. Hindi yan pagsunod dahil nakapagpalakad na ng lumpo, nakakita ang bulag, gumaling ang meketong. Wala. Raw. Kaya yung obedience dyan ng mga disipulo is just, kumaga, it just came from the declaration of John. Na this is the Lamb of God. They immediately followed. And that longing, yung longing na yon to follow Christ, galing ba yon sa kanila? Bunga ba yon ng kanilang desire? No. They believed kay John because it was revealed to them by the Father. Ganun po ang salvation. Hindi po lahat ng mga tao maiintindihan yun. And only those whom God has chosen to believe will believe and will follow. Amen? They saw Jesus as the way. They saw Jesus as the truth. And they saw Jesus as the life. Pero progressive po iyon na inireveal sa kanila. Hindi instantaneous, nakita na agad nila na si Jesus pala yung katotohanan, ang buhay, ang daan. No. Progressively revealed to them by Jesus Himself. How? By living His purpose. Ano sabi ni Jesus sa mga alagad? Wala akong, ang aking pagkain, my food, sabi ni Jesus, ay ang sundin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Namuhay si Jesus ayon sa kalooban ng Ama. Yan. So yung longing to know Christ ay isang karakteristik ng isang tunay na disipulo. Alam naman natin may mga gustong sumunod sa Panginoon with bad intention. Si Simon Magus, no? Si Judas, may mga iba-ibang intention. But many of His disciples followed Him because they long to know Christ. Amen? So, notice the answer of Jesus. Ano sabi niya? What are you seeking? Notice their answer. Where do you live? What is that question all about?
So yung pong tanong na yan, na saan ka nakatira? Kasi they follow Jesus. Ang tanong ni Jesus, ano ba hinahanap ninyo? So ang sagot ng mga disipulo, saan ka nakatira? Nakita niyo po ba? Ano pong ibig sabihin yan? So it is a proving question. We want to follow you. We want to know where you live. We want to know more about you. We want to know who you are. They had a longing to know Jesus more intimately. Kung saan ka nakatira, doon na rin kami titira. At ito po yung true character of an individual na gustong sumunod. The true character of an individual is not what he does publicly before people, but what he does privately in his home. And we want to know you in your home. And Jesus Christ responded. Ano sagot ni Jesus? Come and see. Come and see. The text states they went with Jesus to the place where he was staying and dwelt with him for several hours. Amen? A true disciple will spend time to intimately know Jesus. How will you get to know Jesus if you are not interested on Him? In Him. You are not interested on His commands. You are not interested in His teachings. Kaya pala tandaan ng disipulo yan, mga kapatid. Nagsasabing, disipulo, Kristiyano, mas interesado kayo sa mundo kaysa kay Kristo. Eh di niloloko lang natin ang ating mga sarili. Ano sabi ni James? Ikaw yung taong tumingin sa salamin, nakalimutan mo yung mukha mo. Saglit lang, nalilimutan mo na. Amen, mga kapatid. A true disciple will spend time to intimately know Jesus. At ang pang-apat at pang-huli. Diba? Una, characteristic, love for the word. Second, lasting commitment. And third, a longing to know Christ. At ang panghuli, a leader of others to Christ. Ano po ibig sabihin yan? Si Andres, identified as one of the two disciples. Yung isa hindi pinangalanan eh. Yung dalawang alagad di dyan na sumunod kay Jesus, yung isa hindi pinangalanan, si Andres ay na-identify. Why? Because immediately, si Jane o si Andrew, ano ginawa niya? Notice that what he did immediately, he found his brother, told him about Jesus, and then brought him to Jesus. Ano pong ibig sabihin yan? Ang tunay na disipulo ng Panginoon will bring others to Jesus. Karakteristik yan. Hindi lang nagmamahal sa salita, nagkukumit ng kanyang buhay sa Panginoon, at mananatili na aaralin, magbubulay-bulay, mamahalin ang mga aral ng Panginoon. A disciple will be intimate with Christ and will long to know Him more. And the number 4 nga, a leader of others. He will lead others to Christ. Alam niyo mga kapatid, ito ang totoo. The greatest sit-down strike in the world has not been on the part of some labor union in some industrial or manufacturing plant. The greatest sit-down strike in the world is in our churches. Masakit pero totoo. Ano ba ginagawa sa sit-down strike? Bilang paglaban sa pamunuan, sa factory, sa pinagtatrabahuhan, ang utos ng labor union, sit-down strike tayo. Ano gagawin nun? Wala. Walang gagawin. Mauupo lang. Karapatan nila yung maupo. Utos yon ng labor union. Huwag tayong magtrabaho.
At alam niyo mga kapatid, magalit man kayo, the greatest sit-down strike nasa loob ng church. Bahala ka dyan. Magngangawa ka, pastor. Magsermon ka linggo-linggo. Hindi kami matitinag. Sit-down strike kami. Amen? Many who love Jesus do not seem to love Him enough to make any special personal effort to get others to give Him their hands and hearts in repentance and faith for salvation. Meron daw pong kwento si Dr. R.C. Campbell. Meron po siyang kwento at ang kwento niya ganito. Meron daw isang blind Chinese man na dinala sa ospital. Nabulag po siya because of a cataract. Alam niyo yung cataract, madali lang po yan. Ako po inaoperahan na yan eh. Yung aking katarata, medyo lumalabo na yung mata ko. Ang ginawa po nung aking eye surgeon, isa-isa, no? Hindi po pwede sabay. Kasi baka mag-fail, di dalawa agad ang bulag. So, tinanggal po yung akin pong lens. Yung po, kinakayod lang po yun. Tatanggalin lang po talaga yung lens. At papalitan po ng bagong lens. So, kapag successful yung operation, pwede pong bumalik yung vision mo sa 2020. Hindi mo na kailangan magsalamin. Like ngayon, hindi po ako nakasalamin. Kasi kapag ganito kalapit lang sa aking computer, I don't need an eyeglasses. Pero pag maglalakad na po ako sa medyo malayo, may salamin po ako na hindi nyo po alam. Kasi sa Tinig ng Pag-asa, hindi nyo na po ako nakikitang nagsasalamin eh. So, pag magdadrive, para po naman doon sa malayo, yung malayo, hindi ko na po kailangan. Pero yung malapit, yung kailangan ko po yung reading eh, no? Sa reading. Pero pag malayo, bumalik. Dati po ang problema ko, hindi ako makakita sa malayo. Ngayon po, yung malayo kita ko. Problema naman, yun namang malapit, hindi ko mabasa. Kaya kailangan ko po ng reading glass. Ito po ay reading lang ito. So, ano po ang binabanggit ko dito? So, yung lalaking ito, sa kwento ni Dr. Campbell, na Chinese ay pumunta sa isang missionary doctor para operahan yung kanyang cataract. So, the man went back to his home seeing and rejoicing. Kasi imagine mo, nakakakita na siya uli. So, in a few weeks, he came back to the hospital. And this time, he was holding the end of a rope. May lubid. Nahila-hila niya from which, doon sa lubid, 40 na mga bulag na hindi nakakakitang mga tao ang kanyang akay-akay. At dinala niya ang mga ito sa lugar kung saan siya nakatanggap ng paningin. Totoo pong nangyari ito. Now the question, should we attempt to do less in a spiritual way? Kung nakasumpong tayo ng liwanag at kay Jesus natin natagpuan, kung nakasumpong tayo ng daan ng katotohanan at buhay kay Jesus natin natagpuan, hindi ba't aakayin din natin ang iba na mapakinggan ang tungkol kay Jesus sa paniniwala at pananampalataya na baka sila ay pinili ring makakita, pinili ring makarinig, pinili ring magtaglay ng pananampalataya. Kaya huwag niyong pagbibintangan ng mga reform na hindi nag-evangelize. Ganun po ang aming pananampalataya. Amen? Tandaan po ninyo mga kapatid, a true disciple will seek out family, friends, and neighbors to tell them the good news and bring them to Jesus, just as Andrew brought his brother Peter to Jesus. When Andrew brought his brother to Jesus, Jesus gave him a new name. Binigyan niya ng ibang pangalan. Diyos ang gagawa nun. One of the greatest blessings in coming to Jesus is receiving a new name. Ano yung pangalan?
a disciple of Christ. Kristiyano. At yung Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Amen? Ano pong hamon? Mga kapatid, let us demonstrate the characteristic of a true disciple of Christ. Ano-ano yung karakteristik na yon? Una, a love for the Word. Pangalawa, a lasting commitment to Christ. Pangatlo, a longing to know Christ. And the last, a leader of others to Christ. Ito po ang inyong lingkod. Si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Isang magandang araw ng Lunes at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.